Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakalungkot na habol sa undas ang pagkasawi ng halos 20 sa katatapos lang na barangay at sangguniang kabataang election. May mga nadeliring botohan kaya ngayong araw lang ikinasa at may mga alkalde ring nanghihimasok umano sa bilangan. Sa ilang lugar naman, tabla ang resulta ng eleksyon, kaya ang solusyon, toss coin. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang dikitang laban sa pagkabarangay chairman sa isang barangay sa nakangilang abra, idinaan sa draw lots o bunutan. At nang madeklara ang panalo, nagkamay naman ang magkabilang panig. Isa ang draw lot sa mga aprobadong paraan para mabreak ang isang tie sa eleksyon. Ang isa pang paraan ay coin toss, tulad ng ginawa para mapagpasyahan ang ranking ng mga kagawad sa isang barangay sa Maynila. Ang number 3 Miss Universe naman ang tiebreaker na ito para sa ranking ng mga SK kagawad sa Coronadal. Ayon sa COMELEC, ang tie sa maraming barangay ang dahilan kung bakit hindi pa nakakapagproklama ng mga nanalo sa ilang lugar. Pero nagbigay na ng ultimatum ang COMELEC. We should proclaim the winning candidates at all costs today. Pero may mga lugar daw na hindi makapagproklama ang COMELEC dahil sa panghihimasok daw ng mga mayor. Kasi pinapakialaman ng mga ilang mayors, lalo dyan sa may bandang area ng Bicol. Huwag nyo kami pakikialaman. Kung bata nyo yung natatalo, wala kami pakialam doon. Hindi naman kami nagpatalo doon sa mga bata-bata ninyo. May ilang barangay naman na wala pang proklamasyon dahil na-delay ang botohan. Mahigit 1,000 botante sa 5 barangay sa Lanao del Sur at Calbayog City ang ngayong araw pa lang magbobotohan. Meron pong 5 na presinto na hindi na-deliver eksakto yung mga eleksyon paraphernalia. Kung sakali hindi ma-deliver ang eleksyon paraphernalia na lampas ng alas 12 ng tanghali, the remedy is to continue the election either on the same day or on the next day. Sa kabuuan, sabi ng COMELEC, mapayapa ang naging eleksyon. Yan ay kahit pa may 19 na naitalang nasawi at 19 din ang nasaktan. So, statistically speaking, very minuscule siya compared to the population. At doon naman sa skirmishes with the mayor and other personalities, kalimitan po canvassing na yun, o proclamation na actually, yung kay chairman. So tapos na yung electoral process. So generally peaceful pa din, ma'am. Pinamamadali naman ng COMELEC ang pagbabayad ng honoraria sa mga gurong nagsilbi sa eleksyon sa linggong ito, kahit may 15 araw para gawin ito. May financial assistance din para sa mga gurong nasaktan at nagkasakit dahil sa election duty. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.